may problema mga automotive, ito yung tachometer niya, yung indicator gauge niya, hindi angat, see? Kita nyo? See? Dapat ano yan, mag-move yan once paandarin mo, okay? So dapat nakalagay dyan sa 700 or 800 yung indicator niya, yung sa RPM indicator niya, yung sa tachometer niya, see? Hindi siya, see? Walang response, see? So galing tayo sa vacation, tapos start natin ayaw nang gumalaw, see? Kita nyo? So yun ang titingnan natin, see? Yung RPM tachometer niya hindi na nagalaw. Hanapin natin to kung anong problema. Okay, una check muna natin yung mga fuse. So itong Suzuki Swift mga automotive, dalawa yung fuse box niya nandito sa ilalim ng right side steering, sa underneath. Diyan yung makikita yung ito yung cover niya, tapos isa doon sa engine side, okay, doon sa right side, doon sa harap ng engine bay. Okay, so titingnan mo natin kung anong problema to, ba't hindi siya gumagalaw, see? Nag-stuck lang siya sa zero. Check natin kung anong problema, pakita natin sa inyo mamaya. So unahin naman natin itong scan mga automotive. So okay, may gulay. Yan. So sinubukan talaga yung natin, yung kaalaman natin sa pag-troubleshoot. Ayan. So check natin. Scan mo natin mga automotive. Oh, come on. Yan. So okay lang siya naka-start. I-start natin para hindi malubat. Quick scan tayo. Yan. Yes. Tingnan natin kung anong fault nito. Antayin lang natin. Yan, nag-run na siya. Yung scanner pala natin is Maxwell. Yan, tingnan natin kung may fault ba nalalabas. So gagamitin muna natin yung sana yung sasakyan, kaso hindi na gumagalaw yung tachometer niya sa RPM. Yan, tingnan natin mga automotive kung anong fault na ilabas niya. Yan, still loading, still scanning. Hindi gumagalaw. So tingnan nyo, walang fault mga automotive, oh. Kita nyo, no fault code, see? Yan. See? Wala talagang lumabas na fault code. Yan, tingnan mo. See? No fault code showing. So ito yung ito troubleshoot natin. Hindi natin ito tigilan hanggat hindi natin na solve tong problema na to. Okay? Check natin sa live data mga automotive. Ayan, see? So ito yung niya, yung engine speed is okay siya, see? 680. See? Kung i-raise mo siya sa live data, makikita mo tataas, eh. Tapos itong vehicle speed, tingnan natin, ipatakbo natin. Saka lang siya sa gagana kung okay siya na yung niya, vehicle speed. So saka siya natin gagana kung itakbo natin. So itakbo natin mga automotive, tingnan nyo. Okay, ito yung vehicle speed, yan, tingnan nyo. Ito yung 00 dito. So itakbo natin. Okay, tingnan nyo. Drive natin. Kung gagana siya, so once nag-reading siya, so okay siya. So dito makikita yung problem ito is yung yung panel niya or yung sa wirings. Okay, so tingnan 00 pa siya. Ayun, nag-reading siya, takbo natin.
kilometer per hour. See? Yan, nag-reading siya. Yan. Saka lang siya gagana once itakbo nyo. Yan, sige, kita nyo. Yan, so goods yung ano niya, yung vehicle speed. Okay? So ito lang tachometer dito sa dashboard ang hindi gumagana. Sige, nag-zero pa rin siya. Dapat nandito yan sa RPM niya. Once i-erase mo siya, so aangat tong tachometer niya, yung indicator. Okay? Yan, sige, naka-zero siya, nag-stuck. So, tapos dito sa vehicle speed niya is, sa scanner natin is, gumagana naman siya. So walang problema dyan. So yung titrace up natin is, ito yung ano niya, yung panel board niya. Okay, yung dito. Tingnan natin yan, pati yung wiring at saka yung sa crankshaft speed sensor niya. Titingnan din natin yung wiring niya kasi connected din yan doon. Okay, so ito pinapakita natin sa inyo. So ganun yung mag-troubleshoot mga katomotive, hindi pang madalian, step by step. Okay, so wag kang diretso sa ano major. So umpisa muna tayo sa mga minor. Okay, so importante talaga may ano kayo, scanner, para matest nyo step by step. Okay, so once na find out na natin yung problema, so i-upload natin, at least alam nyo once na encounter itong ganitong problema mga katomotive. Okay, thanks for watching.